dun sa yung Integrated Bagsakan Multi-Collaboration Group. Nabuo naman yan noong last June. So, nagpunta sila sa mga farmers dyan sa NBAT, sa Aritaw, sa Cagayan. So, marami na kaming enroll na mga cooperative at saka mga direct na local government na network namin. So, sabi ko sa kanila, tumataka ko ng forum kasi may mga question kami sa kabuuan ng sistema ng agriculture in terms dun sa business side at saka dun sa paano minamarket, paano mo siya kinakount yung sales mo. Kasi sa tutusin, yung mga farmers, kasi sa farm, lahat silang ganito o makipag-forum man lang, pero sila yung nagiging left behind na hindi nila nare-realize o ng lahat ng nasa businesses, napaka-importante kasi hindi tayo magkakaproduce ng mga restaurant kung walang mga product. So, doon talaga kami nagsimula. Although napakarami namin ding mga, hindi mo na masasabing failure, kundi mga mistakes na steps na talagang it causes us something. Naging profit and loss namin yon. But ito yung nabuo. So, may mga tanong kami, Kasosyo Arvin. Yes po, opo. Oo, kung magtatanong lang kayo, so sa mga viewers po, pwede naman kayo mag-question, pero sorry kayo, may exclusivity kami dito. Welcome po lahat. Welcome po lahat, at saka sa mga nandun sa viewers, so magtanong lang po kayo kasi nandito si Kasosyo Andy. Hindi niya po kayo sagutin. So ito, may tanong ata si Kasosyo Erwin, Kasosyo Andy. So yan na, Erwin. Yes po. Kinikilig na naman yan. Yan, thank you sa oportunidad na dahil ako dito sa forum namin Kasosyo Arvin. Sa rin po sa nag-inspired sa amin kung bakit namin binuo itong podcast ba kung tawag ito o forum, live forum. Yes, so podcast yan. Ayun, gusto ko muna shoutout yung mga kasosyo natin dyan, kasosyo Doris ng Australia, kasosyo Arvin, nanonood po sila. Kasosyo Suset, yan, marami pong nanonood. Nagulat kami ngayon, nag-spike yung natin viewers sa 48,000. Kasi nandiyan si Kasosyo Arvin. 48,000 na. Yan, shoutout po sa lahat ng sumusabata sa Batang Balintawak. Gusto ko muna magpakilala ulit. Erwin Negrito po ang Batang Balintawak na-inspired ng Kasosyo Malupit Group and Kasosyo Tambay, Kasosyo App. Nandiyan yung mga tunay na na pwede nyo makasama dun sa journey nyo or makausap nyo kung wala kayong makausap. Nandiyan yung mga OG ng mga business, tunay na business yung entrepreneur na sumusolve talaga ng mga problem sa community natin. So, yun, muli, Kasosyo Arvin, salamat. Na-starstruck pa rin ako. Ewan ko ba't ang lamig ng kamay ko. Nakailang forum na kami, pero hindi pa rin, iba pa rin pag kasi Kasosyo Arvin, may starstruck, pa rin, factor pa rin. Kasosyo Arvin, salamat po sa time na binigay niyo po. And, yun pa, itong forum naman po natin is parang kwentuhan lang din po na na tatalakayin yung mga question na na-encounter namin sa journey na to, sa mga tanong ng farmers, tanong ng restaurant owner, food business, sa logistics, sa iba't ibang sektor ng agriculture natin. So, yung unang question na tatanong ko sa Kasosyo is, kung mabibigyan ka ng oportunidad na itackle ang business agriculture o Department of Agriculture, ano yung tatlong issue na gusto mong isolve? Na gusto mong i-priority na ma-solve dun sa kung mabibigyan ka ng opportunity na matackle yung Department of Agriculture trading natin dito sa Pilipinas, ano yung tatlong top issues na gusto mong masolusyon? Number one agad, standardize yung output. Yan yung numero uno. Standardize yung output. Wala na akong number 2 sa number 3. Isa lang talaga ang problema ng agri natin. Hindi standard ang output. Ang malaking consumer kasi ng mga farmers o agriculture, hindi naman talaga yung mga household. Ang malaking consumer talaga yung mga negosyo, yung mga restaurant. Kung makikita nyo ang supply chain ng mga restaurant dito sa Pilipinas, hindi galing sa loob ng Pilipinas yung mga supply. Karamihan. Bakit? Kasi hindi standard. Hindi standard yung sukat ng output. Yun ang problema natin sa Pilipinas. Magagaling nga tayo magtanim.
marami tayong taniman. Ang problema, hindi pantay-pantay ang sukat. Yan lang ang problema ng agri natin, kaya hindi tayo makasupply sa labas at saka hindi tayo makasupply sa loob. Natatandaan niyo yung problema ng isang restaurant dati mga 2 years ago, nawalan sila ng supply ng patatas. Dahil nawalan sila ng supply ng patatas, sa ibang bansa galing kasi yun. Naipit dahil merong something nangyari sa mundo, naipit yung supply ng patatas. Meron tayong patatas sa Pilipinas. Ang problema, hindi nila mabili. Ba't hindi nila mabili yung patatas natin? Kasi hindi pantay-pantay yung sukat. Hindi standard yung output. Kaya kahit na may mabibiling patatas sa loob ng Pilipinas, mas dinesisyonan nila na mag-out of stock na lang ng French fries. Yun ang halimbawa ng may produkto tayo pero hindi standard ang sukat. Posible namang hindi quality yung patatas natin. Kalidad yan. Yun nga lang, hindi pantay-pantay. Kung mag-i-implement ang kung anumang ahensya ng gobyerno, yan ang dapat tuunan ng pansin. Yung sukat ng output. Dapat pantay-pantay ang sili, dapat pantay-pantay ang patatas, dapat pantay-pantay ang tanda ng karne pag sinupot. Hindi yung iba-iba. Malaki kasi pinagkaiba ng quality ng 3 weeks sa 4 weeks. Malaki pinagkaiba ng output sa pagkain ng sukat na 1 inches at saka ng 2 inches. Magkaiba yun. Standardize ang problema natin. Bakit kumukuha ng produkto ang mga restaurant, bawa sa Pilipinas, sa ibang bansa pa? Alam niyo kung bakit? Kasi sukat ang laman ng isang supot. Kung anong laman ng isang supot ngayon, pag bumili sila bukas sa isang buwan, yun pa rin yung laman. Standard. Ang restaurant kaya nagtatagumpay kasi standard. Bukod sa masarap, hindi. Kaya masarap kasi standard. Pag ang lasa ng pagkain sa isang restaurant paiba-iba, hindi magiging malupit na restaurant yun. Kaya malupit yun kasi pare-parehas ang lasa. Yun ang struggle ng supply chain natin dito sa Pilipinas. Mula sa farmers na nakakapagtanim naman, may output naman, kaya namang mag-produce, kaso hindi pantay-pantay sukat. Diniscuss ko ng napakahaba ito nung kasosyo week natin. Isang buong araw ko ito diniscuss. Dahil naniniwala ako na isang dapat nating mabuo, natutukan na negosyo sa loob ng Pilipinas, yung pag-standardize ng sukat ng mga output ng agriculture natin. Ang problema, yung mga pantay-pantay ang sukat, nakukuha pa sa ibang bansa. Yung natitira sa atin dito, yung latak-latak na, yung hindi pantay-pantay. Alam niyo ba ang dalawang saging pag may isang saging dyan na may tuldok na itim, hindi na parehas ng sukat yun. Iba yun. Dapat pare-parehas na walang tuldok na itim. Yun ang standard na sinasabi ko. Walang nagtatrabaho para maging standard ang agriculture nating produkto. Ang lumalabas sa atin dito, mga raw material. Kaya bibili ng murang raw material na galing sa mga agri na farmers kasi sasabihin, mura lang yan, mura ko lang bibili niya. Bakit? Hindi pantay-pantay eh. Pag tinignan mo yung isang truck na saging, kalahati doon may itim, kalahati wala. Pero pag prenesyohan yun, presyong may itim yun. Iba ang presyo ng isang truck na saging na walang itim ang kada isang saging sa isang truck na kalahati doon may spot na itim. Make sense? Naiintindihan ba? Malalim pinaghuhugutan ko kasi personal kong problema yan sa restaurant namin. Personal kong struggle yan. Ang dami naming raw mats na kailangan. Nung naghanap kami sa locally, ang problema wala makapag-provide ng consistent, ng standard na output. Yung presidente at head chef namin na si Chef Jet Umali, napakasela nun. Hindi mo pwedeng bigyan yun ng iba ngayon, iba bukas. Hindi pwede yun. Dapat pare-parehas ang sukat, ang output. Hindi yung ngayon lang maganda yung karne, bukas mataba na o kaya malitid na. Hindi pwedeng supplier yun. Nakakapag-provide lang madalas yan, yung imported. Yun ang nakakasama ng loob. Maraming supplier sa Pilipinas. Ang problema, hindi pantay-pantay. Kaya hindi nyo na ako dapat tanungin ng tatlong idea ko na dapat solusyonan o oportunidad na tutukan. Hindi kailangan ng tatlo, isa lang. Yung pagiging pantay-pantay ng sukat na yan. Yan ang matutukan, ang dami nating mabebenta sa mga restaurant sa loob ng Pilipinas at saka, syempre, sa restaurant sa labas ng Pilipinas.
O sige, baka abutin ako ng 2 oras i-discuss yung standard na yan eh. Ayun na, sagot ko. Saan si Erwin?